Sabi nila, sa Pampanga raw matatagpuan ang puso ng lutong Pilipino. Pero sa mabilis na pagbabago, dahil sa modernong panahon, ang daming fusion dishes ngayon. Halos nakakalimutan na natin yung totoong lasa ng sarili nating pagkain. Pero ang nakakatawa, dito sa Pampanga, may isang pintuan na magpapabalik sa iyo sa orihinal na lasa at lumang panahon. Andito tayo ngayon sa Consuelo by Chef Vince Garcia. Unang tingin pa lang, mapapawaw ka sa detalye. Alam nyo, mahilig ako sa mga lugar na pinag-isipan ng konsepto. Mula sa mga lumang muebles, chandeliers hanggang sa mga baso at plato. Damang-dama mo yung pagka-Pilipino at Kapampangan. Hi guys, dito tayo ngayon sa Clark, Pampanga at kakain tayo dito sa Consuelo by Chef Vince Garcia na isa sa mga kilala ngayon at na Filipino Kapampangan restaurant. Excited akong tikman yung mga pagkain nila kasi nung nakita ko yung menu nila, pati yung mga gamit nila talagang pinag-isipan. Yung concept nila very Pinoy. Nakaka-excite sa akin yun kasi parang nire-represent mo yung Filipino cuisine at the same time, lalo na kung Kapampangan. Excited akong tikman yung buro, yung kare-kare nila, yung hito at yung kanilang buro nga. Yun talagang doon ako na-excite. Tapos ang ganda kasi ng feedback nung restaurant na to. Both Google and Facebook, nakita ko talaga ang ganda nung kanilang mga review. Tapos kung meron kang bisita, kung meron kang balikbayan, foreigner na gusto mong patikimin ng mga lutong Pinoy, pakiramdam ko ito yun. Tapos ang ganda-ganda nung kanilang interior. Nakikita ko dun sa mga post nila na nire-represent ito sa ngayon sa Pampanga or dito nila dinadala yung mga bisita ng Pampanga. So tara, samahan niyo kami. Mabuhay, malaos ko po. Bago tayo kumain, bigyan ko muna kayo ng maikling background tungkol sa Consuelo by Chef Vince Garcia. Nag-soft opening ito noong 2024 dito sa isang barn house at kinonvert para maging restaurant. Malapit sa Clark Parade Grounds at ipinangalan ito ni Chef Vince sa kanyang ina na siyang naging inspirasyon niya sa pagluluto. Kaya naman pagpasok nyo rito, ramdam agad ang nostalgic at homey na vibe. Parang bumibisita ka lang sa ancestral home ng pamilya ninyo. Naging paboritong destinasyon din ito ng mga turista at ng mga lokal para maranasan ang tinatawag nating heritage Kapampangan cuisine. Para masubukan ang kanilang pagkain, nag-order na kami at nagsimula kami sa sinigang na miso salmon at ang napakasariwang pako salad. Para sa appetizer, hindi pwedeng mawala ang kanilang sisig matwa, pero ang tunay na bida sa hapag ay ang kanilang beef kare-kare. At syempre ang pinaka-inaabangan ko, ang fried hito with buro. Higit pa sa pagkain, ang nakaka-impress dito ay ang kanilang pag-aasikaso. Para kang tunay na bisita sa isang tahanan. Sobrang comforting at homey ng pakiramdam. Para ka lang talagang kumakain sa bahay ng isang kaibigan o kamag-anak. Ayan, so dumating na yung mga order natin at napakaganda ng presentation. Sa presentation pa lang, okay na ako. And very Pinoy. Tapos makikita nyo dito sa loob nila yung pagkaka-interior. Para kang bumabalik sa nakaraan, pero nandun na yung touch ng modern. Kasi ang ganda na rin talaga. Maganda na yung mga gamit nila, yung mga muebles nila. Dito kami sa kanilang events room or VIP room nila na pwedeng mag-accommodate ng 15 to 30 packs na event. No? So, pwede rin siyang hatiin. Kung makikita nyo, meron siyang hati sa gitna. Para kapag 15 lang kayo, pwede na rin kayo dito sa pinaka-room na to. Itong Consuelo by Chef Vince Garcia, nandito siya sa Clark Parade Grounds. Itong mga bahay na to, or itong mga establishments na to, dati itong mga headquarters ng Amerikano. So, mga barn siya, no? So, dito nakatira yung mga general, dito nakatira yung mga officials ng mga US Army. Tapos ngayon, ginagawa na nila tong establishments, hindi lang naman puro restaurants. Tapos kino-convert nila, dinedesign nila ng magagandang klaseng restaurants. Tapos makikita mo talaga yung mga upuan, makikita mo sa upuan nila, yung lumang style ng upuan, naratan yung pinaka-sandalan, na para mas maging pumasok yung hangin. Yun yung konsepto niyan. Pati yung kanilang lamesa, itong lamesa na nasa harapan ko,
4 inches siya at isang buo siyang lamesa na isang diretsong puno. So, ganun siya kaganda. Ako, napapansin ko yung mga ganitong detalye kasi natutuwa ako sa ganitong mga konsepto. Maliliit na detalye sa akin to. Pero yun kasi yung nagdadagdag o yun yung nagiging vibes. No? So, yun yung mga nakikita kong detalye dito sa kanilang restaurant. Meron silang mga display na buro, pero yun din daw yung mismong ginagamit nila sa pag-serve sa mga pagkain. Kagaya ng hito na meron siyang kasamang buro at kakainin mo siya na may mustasa, na may mga gulay. So yun yung pinanggagalingan ng kanilang buro. So, napakaganda nun actually. Isa yun talaga sa mga gusto kong concept ng isang restaurant. No? Instead na mag-display ka ng mga hindi mo pakikinabangan but hindi mo i-display yung mga fermentation. No? So maganda yan. So ngayon, excited na akong tikman yung kanilang mga pagkain dahil talagang lutong kapangpangan. Alam naman natin na very pride. Kahit yung mga nakakatrabaho ko dati sa kusina, mataas yung pride nila pagdating sa pagkain. Kaya excited akong tikman. So ang in-order natin ay yung pako salad. Meron din tayong sinigang na miso salmon. Tapos meron tayong sisig matwa. So ito yung kapampangan style syempre. Tapos yung kare-kare, meron tayong kare-kare. At syempre meron tayong fried hito at buro na para sa akin hindi magiging kapangpangan. Pakiramdam ko, hindi magiging kapangpangan ang isang kapagkainan pag walang ganito, lalo na yung buro. So, try na natin. Habang naghihintay kayo, meron silang complimentary pandesal at kanilang calamansi butter. So, try natin. Actually, naaamoy ko na yung butter, naaamoy ko yung pagiging citrus niya. So, try natin. Very light lang naman yung kalamansi. Hindi naman siya sobrang nag-overpower. Nandun pa rin yung pagiging battery. Hindi nila tinakpan syempre. So may hint lang. Pero good idea para sa akin. Yeah. Harap. Sa kanila lambot ng pandesal nila. Ayan. So ito na yung kanilang sago. Try natin. Okay din siya sa akin. Very light lang. Sakto lang yung lasa. Hindi siya super tamis. Pero sakto-sakto lang sa akin yung tamis. Kanina, sinerba na tayo ni Miss Laika. Ito yung kanilang sisig matwa. Try natin to. Dito sa Pampanga, ganito talaga yung kanilang ganito yung kanilang sisig. Boiled. Sarap. Andun yung asim. Andun yung alat. Ito talaga yung mga lasa ng sisig dito Ang nagdadala talaga dito sa sisig matwa nila, sure, yung vinegar mixture, plus yung lasa ng pinakakarne. Tapos ang gamit nila, yung mga tenga, yung pati yung muka, yung tenga. Yan, yun talaga yung Actually, masarap siya, no? Masarap siya. Parang sa pakiramdam ko, yung presentation niya pang restaurant, maganda, presentable. Pero, yung lasa niya, very homey, parang lutong bahay. Yun yung naging impression sa akin sa ngayon, sa unang dish na tinikman natin okay sa akin yun, which is good, no? Which is good. Maganda yun. Gusto ko to. Tsaka yung texture niya, sobrang lambot. Malambot talaga siya. Parang pakiramdam ko talaga, lutong bahay ito, na nasa maganda kang hapagkainan. Inuna ko yung sisig, pero dapat ang inuna ko talaga itong pako salad, no? So, ako gusto ko to. Kanina, nung sinerve to sa atin, binuhusan nila ng dressing. Pero, gusto ko pa rin tikman kung ano ba yung pinaka lasa ng dressing niya. So, sa nakikita ko, yung pinaka vinaigrette niya ay patis. Pero, sana matamis siya, no? Wag naman puro. Siguro naman. Ina-expect ko na patis to, na calamansi and sugar. Tignan natin. Okay. Hindi. Hindi. Ang lasa niya ay vinegar and sugar. Para siyang sausawan na very, very light. Nilagyan siguro nila ng konting tubig to para mas maging runny siya. Pero may tamis siya. May konting-konti. Hindi siya talaga totally matamis. Hindi siya matamis. Tamis-asim. Pero tingin ko bagay na bagay lang yun para dito sa pako.
So, ito, nagdagan natin ng konti. Kasi feeling ko bitin yung binigay niya sa atin kanina. So, okay na ako doon. Merong itlog na maalat, kamatis, and syempre yung pinakapako. Yan. Konti lang. Try lang natin siya. Ang lutong ng pinakapako nila. Sobrang fresh. Yung pinakapako. Tapos, yung pinaka-dressing niya, hindi siya overpowering eh. Tamang-tama lang siya. Kumbaga, dagdag flavor, pero hindi siya yung nangingibabaw. Ang main flavor talaga, syempre, yung pinakapako. Tapos, additional itong mga fruits and kamatis, sibuyas, at saka yung itlog na maalat. Sarap nito bang ano? Ang appetite. Lalagyan mo ng itlog na maalat. Nice. Ito naman yung kanilang sinigang sa miso salmon. So kanina sinerve na rin to sa atin. Kung makikita nyo yung kulay niya, yung mga gulay, makikita nyo yung pinaka fish oil, no, yung pinaka umaangat talaga sa sabaw. So maganda yon. So try natin. Ang sarap. Ay. Sobrang lasa. Napakalasa. Sarap ng pagkakasigang nila. Sarap. Alam mo yung mga luto talaga nila. Ang ganda ng presentation. Pero, mafe-feel mo talaga yung para siyang lutong bahay. Which is good sa akin, ha? Kasi, I'm sure, yung gusto naman nila, maparamdam yung lutong Kapampangan. Siyempre, yun nga yung hinahanap-hanap natin. Yung talagang timpla ng mga luto sa bahay. Yun talaga yung pinaka mafe-feel mo sa lasa nila. So, good sa akin to. Ang sarap nung kanilang pagkakasigang. Tamang-tama lang sa akin yung asin. At tamang-tama rin sa akin yung alat nung kanilang sinigang. Ang sarap. Tapos, yan ang parang yan ang panalo sa akin, yung ulo ng salmon, no? Ito, no? At ito yung mata, no? Yan ang gustong-gusto ko dyan. So, ito yung gustong-gusto ko sa sinigang na miso sa salmon. Sarap, ang sarap. Gusto ko yung mga timpla nila dito. Para kang kumakain sa bahay. Ganun yung timpla sa akin. Meron kasi mga Filipino restaurant na masyadong nilalagyan ng modern touch yung mga templa. Pero ito, dito sa Consuelo by Chef Vince Garcia, gusto ko yung atake nila dun sa mga pagkain kasi niretain nila eh. Gusto nila matikman mo talaga kung paano nagluluto sa bahay. No? Parang ganun. Walang masyadong straightforward yung mga recipe nila. Okay sa akin yun. Okay sa akin yun. Para talaga kung meron kang dadaling mga bisita dito, foreigner, o mga balitbayan, mafe-feel talaga nila yung parang bahay. Galing-galing. Try naman natin tong hito. Okay? Ayan, so, unahin muna natin yung buro. Dito ko talaga ako excited eh. So, try natin yung kanilang buro. Ang sarap. Nakatawa. Ang sarap talaga ng buro. Hindi po ako Kapampangan, pero sobrang na-appreciate ko talaga yung buro. Ano talaga sa akin to? Parang pampagana booster. Parang pag nakakita talaga ako ng buro, ng gulay na ganito, talagang parang pakiramdam ko, gustong-gusto ko agad kumain. Try natin yung kanilang hito. Ang sarap ng timpla. Ang sarap ng flour mixture. Tingin ko nilagyan nila. Sorry, tumaliman ako. Pero yung pinakaibabaw. Siyempre, I'm sure nilalagyan nila ng flour mixture to. Bago nila ibagsak sa deep fryer. Yun ang masarap. Yun yung nagpapalasa. Alam mo yung yung linamnam na para siyang manok. Ganun yung lasa niya. As in,
yung breading nila dito sa hito, ginamitan nila nung tingin ko ginagamit for fried chicken. Kasi ano talaga siya, as in, ang linis ng lasa niya. Wala kang lansang malalasahan. As in, parang hindi na siya fish. Pero, hindi pa rin yung pagiging hito niya. Very crispy. No, very crispy talaga. Tapos boneless siya, tingin ko. Boneless siya. Sarap, no? Sarap. Si Mami, hindi siya kumakain ng nito. Pero nasarapan siya. Ayan, no? Tapos okra, oh. Ayan, sarap. No? Sarap. The best. Ang sarap. Ang sarap ng buro. Nakakabili kaya? Ang sarap ng pinakaburo nila. Yung buro nila, sobrang lasa niya. Medyo may alat. Pero para sa mga natitikman kong buro, may konting alat siya. Pero okay pa rin siya sa akin. Masarap pa rin siya para sa akin. Ayan. Ito naman yung kanilang kare-kare. Try naman natin. Ayan. So, try natin tong kanilang kare-kare. So, sa kulay pa lang, okay na siya sa akin. Tapos, yung mga gulay, tamang-tama yung pagkakaluto. Tapos, ito yung kanilang bagoong. Try natin. Pero bago ko siya lagyan ng kanin, gusto ko muna siyang tikman. Oh, ang lambot. Hindi ko pa siya nangunguya. Alam ko ng malambot. Meron siyang tuwalya, meron siyang laman. Nakita nyo naman, habang hinihiwa ko pa lang siya, talagang malambot na siya. Alam ko ng malambot. Try natin yung lasa. Ang sarap. Sarap ng kare-kare nila. Pang ano to, pang bestseller talaga. Siyempre, nandun yung pinaka-lasa ng mani, yung peanut. Okay sa akin, ang sarap ng kare-kare nila. Kung ikukwento ko ang Consuelo by Chef Vince Garcia, ang una kong babanggitin, orderin niyo yung kare-kare nila. Ganun siya kasarap para sa akin. Siyempre, ang pinaka tumatatak sa akin talaga, yung pinaka-lasa ng sauce. Ang sarap. Parang nandun yung lasa ng mani, yung broth, yung pinaka-pinagkuluan nung more of matamis siya. Hindi siya ganun, hindi siya maalat. Tama lang, hindi naman totally super tamis. Magugustuhan pa rin to ng mga sugar conscious. Siyempre, hindi magiging masarap yung kare-kare na yan pag wala tayong kasamang kanin. So, lagyan natin ng kanin para mas ma-appreciate natin. Sarap. Gusto ko talaga tinitikman ng kare-kare. Nakahiwalay yung bagoong. Bago ko tikman ng may bagoong. Kasi ako, pag nagtitimpla ako ng kare-kare, tinitimplahan ko na mismo yung pinaka-sauce ng kare-kare na magugustuhan na siya. Kasi, what if merong allergy sa seafood yung kakain or hindi sila masyado mahilig sa bagoong. So, hindi nila ma-appreciate yun masyado. So, ito, tatry ko naman siya na merong bagoong. Okay. Ito yung gusto kong klase ng bagoong. Tamis, alat, asim ng konti ng kalamansi. Ang sarap ng bagoong. Tamang-tama yung timpla sa akin. Ayos. Ang sarap. Last na lang. Hindi ako matatahimik yung sa buro. So, gusto ko talaga yung buro. Ang sarap. Ayan, so ako nagustuhan ko talaga yung mga pagkain dito sa Consuelo by Chef Vince Garcia. Ang sarap para sa akin. Isa to sa mga Filipino restaurant na gusto ko kasi hindi masyadong binago, hindi masyadong minodernize yung recipe. Kung ano talaga yung lasa na pagluto natin sa bahay. Pero syempre, restaurant quality Ibig sabihin, yung masarap, mas pinasarap. Ganun yung lasa niya. Pero hindi nila masyadong binigyan ng twist. Yun kasi rin yung, para sa akin, mahalaga rin, lalo na nire-represent mo yung Filipino Kapampangan cuisine. So, dapat andun yung original na lasa. At nandito yun sa Consuelo by Chef Vince Garcia. Gustong-gusto ko yung timpla nila. Highly recommended ko to.
Kung meron kayong mga bisita, meron kayong mga balikbayan, meron kayong foreigner na gusto nyong patikimin ng mga Pinoy ng Kapampangan dish, na dito yun. Dito nyo sila dalhin sa Consuelo. Ayan, so kung nandito kayo sa Pampanga, naghahanap kayo ng masarap na kainan, Pilipino Kapampangan, ay talaga recommended ko to, Consuelo. So puntahan nyo sila dito sa Clark Parade Ground. So kung meron kayong mga bisita, meron kayong mga turista, meron kayong balikbayan, napakasarap dalhin dito. Magugustuhan nila dito. Very homey, very probinsya yung mga lasa, pero restaurant level.